365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez ang batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay ikaw ba ay marunong o matalino? Ngayon po ating Bible verse itong sa Proverbs chapter 9 verse 10. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Ang sa Tagalog, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Teaching number 1. Many people are intelligent but not wise. Ang talino ay kakayahan nating matuto ng mga bagay-bagay, pero ang karunungan ay higit pa roon. May mga taong magaling magsalita, mabilis mag-isip o mataas ang pinag-aralan. Ngunit hindi nila ginagamit ang kanilang kaalaman sa tamang paraan o ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ito tunay na karunungan. Ang karunungan ay hindi lang basta alam mo ang tama, kundi ginagawa mo ito sa buhay mo. Teaching number 2. Intelligence is the capacity to acquire knowledge. Ibinigay ng Diyos sa atin ang talino para maunawahan ang mga bagay sa ating paligid, sa pag-aaral, sa trabaho at sa pakikitungo sa kapwa. Pero ang katalinuhan lang ay hindi sapat kung hindi natin ito ginagamit para sa kabutihan. Ang tunay na katalinuhan ay may kasamang kababaang loob at nagkikilala na ang lahat ng kaalaman ay galing sa Diyos. Teaching number 3. Wisdom is applying knowledge in God's way. Ang taong may karunungan ay hindi lang alam kung ano ang tama, kundi sinusunod din ito kahit mahirap. Ang karunungan ay galing sa takot sa Panginoon. Ibig sabihin may paggalang, pag-ibig at pagsunod tayo sa Kanya. Kapag ginamit natin ang ating kaalaman sa paraan ng Diyos, doon natin mararanasan ang tunay na pag-unlad at kapayapaan sa ating buhay. Application number 1. Seek both knowledge and wisdom. Huwag lang tayo magagamit ng talino o informasyon, kundi humingi tayo ng karunungan mula sa Diyos. Sa araw-araw, ating simulan ang ating mga gawain sa panalangin. Humihiling ng gabay niya kung paano natin dapat gamitin ang ating kaalaman sa tama at mga Diyos na paraan. Application number 2. Submit your will under God's will. Minsan gusto natin sundin ang ating sarili nating kan, pero ang karunungan ay nasa pagsuko. Kapag hinayaan natin ng Diyos ang manguna sa ating mga desisyon, at yung tayo ay may pipiling landas, itanong natin muna, ito ba ay makakalugod sa Diyos? Kapag nasanay tayo sumunod sa Kanyang kalooban, mas naging malinaw ang direksyon ng ating buhay. Application number 3. Simplify life by always choosing what is right. Ang kasalanan at maling desisyon ay nagdadala ng komplikasyon at bigat sa buhay. Pero kapag pinili natin ang tama, kahit mahirap o maliit man ito, mas nagiging payapa ang ating buhay at ang puso. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming